Hindi pa man dinideklara ng pag-asa kung tag-ulan na, pero sa loob at labas ng Metro Manila ay panay-panay na ang tag-ulan. At grabe ang nangyari sa Davao City na isang dilubyo na nagbaha ang mga kalsada, binaha ang mga kabahayan at ang sinasabing pagguho ng isang tulay doon. Grabe, ano? Ang sinasabi ng ilang concerned netizen na imbestigahan si Pulo. Ngunit ang sabi naman niya ng isang political analyst na si Attorney Jesus Palsis, nasaan na ang 51 billion pesos budget ni Paulo Pulong Duterte, ang kongresista ng District 1 ng Davao, kung saan niya ito inilagay. Talagang grabe, ano? Talagang itong mga inaasahan nating politiko, siyang sana ang magpapagawa ng mga sinasabing infrastruktura katulad ng mga tulay, magagandang kalsada. Ngunit sinasabi nga ng mga ilang concerned netizen ng Davao City ay substandard daw ang pagkakagawa ng kanilang mga kalsada, wala itong drainage at sa pagkakaputol nga ng tulay ay talagang grabe. Lumutang tuloy ang mga sinasabi ng ilang sinasabing nagmamanman sa flood control at ghost project na saan nga dinala ni Paulo Pulong Duterte ang sinasabing bilyong pisong budget na nakalaan nga para pagandahin ang Davao City na inahalin tulad sa sinasabing Singapore daw sa Mindanao. Ngunit talaga itong mga tiwaling politiko talaga hindi natin mahasahan sa gitna ng ganitong delubyo sa sinasabing pag-ulan na talagang nagbabahana sa mismong syudad at hindi maipaliwanag kung saan o papaano ginawa ang sinasabing mga magagandang kalsada, ngunit ang sinasabi nga ay wala palang malalaking drainage o mga sinasabing bagong drainage na nakalagay. Ngunit ang pagbaksak ng isang tulay doon ay talagang substandard na materyales ang ginamit. Talagang nakakalungkot talaga ang pinagkakatiwalaang mga politiko na siyang sanang magpapaganda ng lungsod ng Davao City ay hindi maipaliwanag kung saan niya dinala ang multibilyong piso para nakalaan nga sa pagpapaganda ng infrastruktura sa Davao City. Talagang dapat na matuto ang mga taga Davao City, ang mga Davaoeño sa darating na 2028 ay pumili kayo ng karapat-dapat na upo sa inyong sinasabing komunidad. Mapa LGU man ito, mapa sa sinasabing distrito o distrito ng Davao para sa sinasabing maging kongresista ng iyong syudad. Talagang wala tayong maaasahan sa mga sinasabing tingnan nito si Pulong Duterte na nabibilang nga sa distestiya ng mga Duterte na talagang ilang dekada ng hawak ang Davao City, pero talaga ang pagbabagong inaasam ng mga mamamayan doon ay wala pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang mga sinasabing mga dahil DDS talagang pamumuno ng mga Duterte sa Davao City ay talagang dapat matuto na kayo. Pumili kayo ng karapat-dapat na maglilingkod ng tapat sa inyong syudad. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.